hanap sa Bible, hindi natin makikita. Ngayong linggo hanggang sa next Sunday, titignan po natin ang disenyo ng Panginoon sa kung paano mag-asawa, yung preparation sa pag-aasawa, ang dating. Hindi lang ito importante para sa mga single na mananampalataya, kundi para sa atin na mga magulang. Alam niyo po ba na ang tatay ng babae, meron siyang say kung sino ang mapapangasawa ng kanyang anak. Meron siyang say. Yun po ang titignan natin, ang proseso, ano ang mali sa dating ngayon, preparation sa pag-aasawa. So, sa mga single po, huwag kayong mangamba dahil hindi naman po pinagbabawal ng Panginoon ang dating. Merong tamang paraan lamang na dinisenyo ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa kasapatan ng iyong mga salita. Alam mo po ang pangangailangan ng bawat isa, pangangailangan ng bawat pamilya, spiritual na pangangailangan ng iyong church. At sa aming pag-aaral, Panginoon, nagtitiwala po kami na ililid mo kami, dadalhin mo kami sa mga bersikulo, sa mga topics na kailangan ng iyong church upang mag-grow kami, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, especially sa bawat pamilya. Dahil ang growth ng church ay nagmumula sa growth ng bawat pamilya, Panginoon. Tulungan mo po kami at magbigay ng luwalhati sa iyong pangalan at magdulot ng godliness sa amin ang pag-aaral na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sa Genesis 24, makikita natin sa huling pagkakataon ang pagkilos ng pananampalataya ni Abraham. Sa next chapter, sa chapter 25, pag-aaralan natin ang kamatayan ni Abraham. Sa chapter 24 na ating pag-aaralan, ipapakita sa atin si Abraham muli bilang example sa pananampalataya kung papaano siya nagtiwala sa Panginoon. At makikita natin this time ang maturity na na-accomplish ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Halos sa buhay ni Abraham, nakita natin na ang challenge palagi sa kanya ay kung papaano siya sumunod sa mga utos ng Panginoon, sa mga pangako ng Panginoon sa kanya. Sa final account ng buhay niya, walang specific na utos ang Panginoon sa kanya. Pero meron siyang kailangang gawin. Ang maghanap ng babaeng mapapangasawa ni Isaac. Kaya makikita po natin sa kung papaano po kumilos ang kanyang pananampalataya, makikita natin ang discernment, ang wisdom ni Abraham. Patay na si Sarah at si Abraham naman ay malapit na ring mamatay. Kailangang makahanap ni Abraham ng asawa para sa kanyang anak na si Isaac upang magkaroon ng katuparan ang pangako ng Panginoon kay Abraham na bibigyan sila ng Panginoon ng maraming binhi at lupa. Ang importansya ng Genesis 24, makikita po natin sa haba nito na meron siyang 67 verses na ito ang pinakamahaba sa buong Genesis. Tungkol ito sa transition mula kay Abraham papunta kay Isaac, mula naman kay Isaac papunta kay Jacob na siyang magiging ama ng Israel. Tingnan natin sa huling pagkakataon ang pananampalataya ni Abraham. Sa verse 1, si Abraham ay matanda na at lipas na sa panahon. At pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay.
nagsimula ang lakad ni Abraham sa pananampalataya sa pangakong ibinigay sa kanya ng Panginoon na pagpapalain siya ng Panginoon. Ngayon na nararanasan ni Abraham ang pagpapala ng Panginoon, ang mahabang buhay na meron siya, ang kayamanan na meron siya, ang maturity na meron siya, ang statement na matanda at lipas na sa panahon, nagbibigay sa atin ng signal na paparating na tayo sa huling yugto bago niya ipasa kay Isaac ang pagpapatuloy ng gawain ng Panginoon. Sa verse 2, at sinabi ni Abraham sa kanyang alipin, sa pinakamatanda sa kanyang bahay na namamahala ng lahat niyang ari-arian, iniutos ni Abraham sa kanyang alipin na kailangang maghanap siya ng babae na mapapangasawa ni Isaac, na hindi po pwedeng gawing personal ni Abraham, posible dahil siya ay matanda na, o posible dahil hindi siya pwedeng umalis sa promised land. Kaya inutos niya ito sa kanyang most trusted servant. At merong mga habilin si Abraham patungkol sa paghahanap ng asawa ng kanyang servant. Ang unang habilin ni Abraham sa verse 3, na hindi mo ikukuha ng asawa ang aking anak sa mga anak na babae ng mga Kananeo na siyang aking tinitirhan. Ito ang unang habilin o utos ni Abraham sa kanyang servant. Bilang ulo, hindi dapat pabayaan ni Abraham na mapollute ang kanilang lahi ng idolatry na ginagawa ng mga Kananeo. Hindi dapat masama ang mga unbelievers sa kanyang pamilya. Sa buong Old Testament, ang pag-aasawa ng unbeliever ay isang mabilis na daan upang mag-backslide sa pananampalataya ang isang Kristiyano. Alam ni Abraham ang sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 15:16 to 21 na palalayasin ng Panginoon ang mga Kananeo sa Promised Land bilang paghatol ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan. Kaya naman, makikita natin ngayon ang wisdom ni Abraham. Walang specific na utos ang Panginoon kung sino, saan makikita ang babaeng mapapangasawa ni Isaac. Pero alam ni Abraham ang gagawin ng Panginoon na hahatulan ng Panginoon ang mga Kananeo. Kung hahatulan ng Panginoon ang mga Kananeo, ang mga unbelievers, hindi dapat magmula sa kanila ang mapapangasawa ni Isaac. Ang pangalawa na utos o habilin ni Abraham sa kanyang lingkod, sa verse 4, ikaw ay pupunta sa aking lupain at sa aking kamag-anak at ikukuha mo roon ng asawa ang aking anak na si Isaac. Posible dahil sa balita sa kanya na nagkaroon ng maraming binhi ang kanyang kapatid na si Nahor. Makikita yan sa huling parte ng Genesis 22 na hindi na natin pinag-aralan. Ito ang nagudyok sa kanya na pabalikin ang kanyang servant sa kanilang lugar sa Mesopotamia. Ang mga anak ni Terah, si Terah ang ama ni Abraham, ang mga anak ni Terah ang rumerepresent sa line of covenant blessings mula kay Shem. Ang ibig sabihin, magmumula sa mga anak ni Terah, sa mga kapatid ni Abraham, ang line of covenant kung saan magmumula ang tagapagligtas. Sa tatlong anak ni Terah, si Abraham ay nasa Kanaan na. Kasama si Lot na anak ni
Haran na kapatid ni Abraham. Ngayon, sa pamamagitan ng babaeng mapapangasawa ni Isaac, ang isa pang lahi na magmumula sa isa pang kapatid ni Abraham ang makakasama sa covenant promise ng Panginoon, si Rebecca, na apo ni Nahor, na kapatid naman ni Abraham. Ang habilin ni Abraham ay kailangan ang mapapangasawa ni Isaac ay magmumula sa kanyang pamilya. Ang ibig sabihin, Kristiyano ang mapapangasawa dapat ni Isaac. Isa pang habilin, pangatlo, sa verse 5, sinabi sa kanya ng alipin, sakaling hindi pumayag ang babae na pumunta sa promised land, sa Kanaan, dahil hindi naman niya kilala si Isaac, ang gagawin ko ba ay kukunin ko si Isaac at dadalhin ko sa Mesopotamia? Ang sagot ni Abraham sa verse 6, sinabi naman sa kanya ni Abraham, huwag mong ibabalik doon ang aking anak. Isa pang mahalagang utos ni Abraham ay huwag ibabalik ng alipin si Isaac sa Mesopotamia. Malinaw kasi ang utos ng Panginoon na kailangan manatili sila sa promised land, sa Kanaan. Unang application na makikita natin, sa maraming utos ni Abraham sa kanyang alipin patungkol sa paghahanap ng babaeng mapapangasawa ni Isaac, makikita natin kung gaano kahalaga ang marriage, ang godly marriage sa pagpapatuloy ng pangako ng Panginoon, pangakong lupa at binhi sa pamilya ni Abraham. Sa panahon natin ngayon sa New Testament, sinasabi rin sa atin na ang pag-aasawa ng mga mananampalataya na nakaayon po sa kalooban ng Panginoon ay essential, napaka-importante para sa church upang magpatuloy ang gawain ng Panginoon, upang manatiling godly ang isang lokal na iglesia. Titignan natin sa susunod na linggo kung papaanong ang godliness ng isang pamilya ay may malaking parte sa pagkakaroon ng godly marriage ng mga anak. At ang pagkakaroon ng godly marriage ng mga anak ay malaking parte sa pagkakaroon ng godly church. So babalik tayo sa family. Alam ito ni Abraham na importante na ang mapangasawa ni Isaac ay Kristiyano upang makasigurado siya na ang Panginoon ay ibibless niya. Tutuparin niya ang pangakong binhi at lupa sa pamilya ni Abraham. Makikita natin kay Abraham na ang godliness sa kanya. Kung si Abraham ay makamundo lamang kamukha ng maraming mga Kristiyano, baka ang piliin niyang pangasawa para sa kanyang anak ay isang Kananeo na mayaman upang magkaroon sila ng political connections, magkaroon sila ng social standing sa Kanaan upang sila ay mas lalong yumaman. Pero ang unang iniisip ni Abraham ay ang spiritual blessing. Spiritual blessing. Ang pagpapala na tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako na bibigyan sila ng maraming binhi at lupa kung ang mapapangasawa ni Isaac ay nakaayon sa kalooban ng Panginoon. Isang Kristiyano at isang godly, matured na mananampalataya. Sa mga members na single sa ating church, mahalaga na magkaroon ka ng asawa na Kristiyano, mature sa pananampalataya.
ang iyong pag-aasawa ay merong malaking impact, hindi lamang sa pagkakaroon mo ng godly family, hindi lamang sa karanasan mo sa pagpapala ng Panginoon, kundi meron niyang malaking impact sa pagpapatuloy ng church, sa pagpapatuloy ng gawain ng Panginoon. Isipin na lang natin, kung ang ating mga anak na eventually ay magiging miyembro, magiging Kristiyano at magiging miyembro ng church na ito, at lahat sila ay mag-aasawa ng mga unbelievers, darating ang time, ang church ay mamamatay. Darating ang time, ang magiging miyembro natin ay mga unbelievers. Mawawala ang church. Makikita natin critical ang pag-aasawa ng ating mga anak, na critical para sa mga miyembro ng church na ito, na ang pag-aasawa ay nakaayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi lamang ang buhay mo ang affected dito, kundi pati ang pagpapatuloy ng gawain ng Panginoon. Pangalawa na lesson na makikita natin, ang biblical discernment ni Abraham na na-develop po over time. Na-develop ang kanyang discernment sa pakikinig niya ng salita ng Panginoon, sa pagsunod at hindi niya pagsunod, sa maraming tagumpay at kabiguan na kanyang naranasan. Kailangan niyang maghanap ng babaeng mapapangasawa para sa kanyang anak na si Isaac. Ang problema, wala naman sinabing pangalan ang Panginoon kung sino ang kukunin nilang babae, at sa kung papaano nila makikilala ang babaeng iyon. Sa maturity ng pananampalataya ni Abraham, nag-umpisa siya sa malinaw na utos ng Panginoon sa kanya. Ito ang isang lesson sa atin. Kapag gusto nating malaman ang kalooban ng Panginoon na hindi natin malinaw na makikita sa Word of God, ito ang isang paraan upang ma-discern natin ang kalooban ng Panginoon. Hindi kalooban ng Panginoon na i-violate natin ang malinaw na utos ng Biblia para lamang makamit natin ang ibang kalooban niya para sa atin. Ano yung mga malinaw na kautusan na ayaw suwayin ni Abraham? Kailangan hindi unbeliever ang babae. Kailangan Kristiyano na galing sa lahi ni Abraham, sa kanyang pamilya. Kailangan hindi aalis sa Kanaan si Isaac. Ang paghahanap ng asawa para kay Isaac, kailangan, yung proseso, kailangan walang malalabag na malinaw na utos ang Diyos. May mga sitwasyon na hindi man natin alam ng malinaw kung ano ang kalooban ng Diyos sa isang specific na situation na pinagpipray natin, na gusto natin ng kasagutan mula sa Panginoon. Ang isang sigurado, at dito tayo kailangang mag-umpisa, kailangan sa proseso ng paghahanap natin ng kalooban ng Panginoon, wala tayong lalabagin na malinaw na utos ng Diyos sa kanyang banal na salita. At ang malinaw na kautusan ng Diyos sa kanyang mga salita ang magsisilbing guide sa atin upang marating natin ang tamang desisyon. At dito natin makikita ang discernment, ang growth ni Abraham. Sa Romans chapter 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Sa pag-aaral natin sa mga utos at prinsipyo ng salita ng Panginoon sa Bible, magkakaroon tayo, madidevelop yan over time, ang discernment, na makakaya nating malaman ang kalooban ng Diyos sa isang situation na walang malinaw na utos ang Diyos, walang malinaw na sinasabi ang Word of God. Halimbawa, naghahanap tayo ng trabaho at merong 3 offer sa atin. Ang pinagpipray natin, Panginoon, ano ang trabaho na pipiliin ko na kalooban mo? Mag-umpisa tayo sa malinaw
na utos ng Panginoon. Inuutos ng Bible na ang Sunday ay para lamang sa Panginoon. Kung merong job offer na ibinibigay sa iyo, na nagre-require sa iyo, na kailangan mag-work ka ng Sunday, hindi yan kalooban ng Panginoon. Kailangan hindi mo mapabayaan ang iyong mga anak, ang iyong asawa. Mas importante ang iyong spiritual leadership sa iyong pamilya kesa sa iyong trabaho. Kung ang trabaho na ibinibigay sa iyo ay nagre-require ng maraming oras, na darating ka sa point na mapapabayaan mo ang iyong mga anak, ang iyong asawa, hindi yan kalooban ng Panginoon. Malinaw ang utos ng Panginoon na kailangan nating ingatan ang ating physical na katawan. Ang kautusan na huwag kang papatay, kasama dito ay ang kailangan i-preserve natin ang ating health, ang ating life. So kung ang iyong trabaho ay nagre-require na kailangan i-sacrifice mo ang iyong health, hindi yan kalooban ng Panginoon. Kung ang iyong trabaho ay kailangan mong ikompromiso ang iyong pananampalataya, kailangan kang magsinungaling, kailangan kang magnakaw, o kailangan kang maging parte ng isang kasalanan, hindi yan kalooban ng Panginoon. Kapag kinonsider mo ang malinaw na utos na ito at hindi mo sila lalabagin, magsisilbing guide yan. Makikita mo yung matitirang job offer na hindi lumalabag sa mga kautusan ng Diyos, iyon ang kalooban ng Panginoon. At yan ang makikita natin kay Abraham sa kanyang discernment, maturity. Pangatlo na makikita natin, ang confidence ng pananampalataya ni Abraham. Merong concern ang alipin. Paano kung ayaw sumama ng babae sa Kanaan? Ano ang gagawin ko? Dadalhin ko ba si Isaac sa Mesopotamia? Malinaw ang sagot ni Abraham, hindi. Pero makikita natin sa sagot niya sa verse 7, ang confidence niya na magkakaloob ang Panginoon. Sa verse 7, ang Panginoon, ang Diyos ng langit, na kumuha sa akin sa sambahayan ng aking ama at sa lupaing aking tinubuan, ay nagsalita at sumumpa sa akin na nagsabi, sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lupaing ito. Magsusugo siya ng kanyang anghel sa unahan mo at ikukuha mo roon ng asawa ang aking anak. Merong kasiguraduhan ngayon kay Abraham na merong need. Kailangan magkaroon ng asawa. Si Isaac. Imbes na mag-worry, imbes na maratel, imbes na mag-compromise, bakit merong kasiguraduhan ngayon na ang sagot ni Abraham sa kanyang alipin, magpo-provide ang Panginoon. Ililid at igagayad ka niya, makikita mo ang asawa na ibibigay ng Panginoon kay Isaac. Sa pag-aaral natin sa buhay ni Abraham, maraming pagkakataon nakita natin ito na sinuway niya ang kalooban ng Panginoon. Nagsinungaling siya para lang iligtas ang kanyang sarili. 2 beses na nagsinungaling. At dahil hindi niya mahintay ang pangako ng Panginoon na bibigyan siya ng anak, hindi ba? Sinipingan niya si Hagar na nagdulot ng maraming problema sa kanilang pamilya. Ngayon makikita natin, base sa habilin niya sa kanyang servant, ayaw niyang suwayin ang mga utos ng Panginoon. Yun ang unang importante sa kanya. At meron siyang confidence. Ang sinasabi niya sa kanyang servant, dahil ang kanyang servant ay nag-worry, baka hindi ko makita yung babae. Ang sabi ni servant, ibibigay. Ang sabi ni Abraham, ibibigay ng Panginoon sa iyo. Ililid ka ng Panginoon. Yung confidence sa kanyang pananampalataya. Yung maturity. Nag-mature siya. Alam natin na hindi narating ni Abraham ang ganitong pananampalataya na overnight lamang. Alam din natin na ang maraming kabiguan, pagkakamali, tagumpay na naranasan niya, ay ginamit ng Panginoon upang marating niya ang ganitong klaseng strength sa kanyang pananampalataya. Yan ang layunin ng Panginoon sa atin, sa mga pagsubok, paghihirap.
na ating nararanasan bilang mga mananampalataya. Upang magkaroon din tayo ng ganitong strength na sa mga mahihirap na sitwasyon sa ating buhay, meron tayong confidence na ang Panginoon, hindi nga tayo pababayaan, hindi nga tayo iiwan, ipoprovide niya kung ano ang kailangan natin. Merong assurance. Hindi tayo nagda-doubt, hindi tayo nagrereklamo. Nakadepende tayo na alam nating magpo-provide ang Panginoon anuman ang ating pangangailangan. Yan ay strength ng pananampalataya. At yan ang tinatrabaho ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa susunod, makita natin ang wisdom naman na ipinakita ng servant. Pinagkatiwalaan ni Abraham ang kanyang servant na siyang maghahanap ng babaeng mapapangasawa ni Isaac. Malinaw nating nakita na wala ngang specific na pangalan, walang specific na utos ang Panginoon. Madali sana kung halimbawa, sabihin ng Panginoon, Abraham, utusan mo ang iyong servant, bumalik sa iyong lugar, at hanapin mo si Rebecca, siya ang mapapangasawa ni Isaac. Walang ganong utos. Madali sana kung merong ganon, pero wala. Dito natin masisilip ang wisdom ng servant ni Abraham kung paano niya i-execute ang kalooban ni Abraham na siyang utos ng Panginoon. At makikita po natin sa kung paano niya ito gawin, makikita natin ang kanyang wisdom na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Ang wisdom ay ang pagsunod natin sa kautusan ng Panginoon sa tamang paraan. Alam niyo po ba, marami sa ating mga mananampalataya, alam natin ang utos ng Panginoon. Pero sa kung paano natin sundin ang utos ng Panginoon, nagre-require ng wisdom at yun ang wala ang maraming mga Kristiyano. Kaya, ang ginagawa nating pagsunod, madalas nagdudulot ng kalungkutan sa atin. Tama na tumulong tayo sa mga taong nangangailangan, mercy ministry. Pero sa kung paano natin gawin ang mercy ministry, nagre-require ng wisdom. Kaya madalas, ang ating pagtulong mismo, imbes na makatulong sa ating kapwa, nagiging kasiraan sa relationship dahil walang wisdom. Walang wisdom. Tignan natin ang wisdom ng trusted servant ni Abraham. Makikita natin una ang kanyang paghahanda. Sa verse 10, kumuha ang alipin ng 10 kamelyo mula sa kanyang Panginoon at umalis na dala ang pinakamabuti sa lahat ng pag-aari ng kanyang Panginoon. At pumunta siya sa Mesopotamia sa bayan ni Nahor. Ang ibang detalye ng paglalakbay ng alipin ay hindi na po binanggit. Ang susunod na binanggit ay ang mismong pagdating niya sa Mesopotamia, sa lugar na binanggit ni Abraham. At pagdating niya sa lugar na iyon, ang unang ginawa niya ay nanalangin siya, nagpray siya. At sa laman ng kanyang prayer, makikita natin yung kanyang kaparaanan. Paano niya malalaman yung the one para kay Isaac? Sa verses 12 to 14, basahin po natin. At kanyang sinabi, O Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, inihiling ko sa iyong pagkalooban mo ako ng tagumpay ngayon, at ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoong si Abraham. Ako'y nakatayo sa tabi ng balon ng tubig, at ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan ay darating upang umigib ng tubig. Ito yung verse 14, ito yung kanyang paraan. Titingnan natin ito. At mangyari na ang dalagang aking pagsabihan, pakibaba mo ang iyong banga upang ako'y makainom, at ang kanyang sasabihin, uminom ka at painumin ko pati ang iyong mga kamelyo, ay siyang pinili mo para sa iyong lingkod na si Isaac. At sa ganito ay malalaman kong nagpakita ka ng tapat na pag-ibig sa aking Panginoon. Gustong malaman
ng alipin kung sino yung pinili na babae ng Panginoon na mapapangasawa ni Isaac. So ganito ang kanyang iniisip. Kung sino yung babae na mag-o-offer sa kanya ng tubig, at yung babae ito nasasabihin din, pati yung mga kamelyo mo, paiinumin ko na rin, siya yung babae na pinili ng Panginoon para kay Isaac. Ang hinahanap ng trusted servant ni Abraham ay godly character. Godly character. Kung ang babae na lalapitan ng servant ay mag-o-offer lamang ng tubig at hindi niya painumin ang mga kamelyo, hindi natin makikita ang karakter doon kasi customary nila noon na tinutulungan nila ang mga strangers, pinapainom nila ang mga strangers. Kailangan yung mag-o-offer ng tubig at the same time, painumin din yung mga kamelyo. Ilan ba ang kamelyo ng servant? 10 ang kamelyo. Doon lang malalaman ng alila na ito na nga ang dawan para kay Isaac. Ito ang pinili ng Panginoon. Ito ang mayroong godly character. Ang isang kamelyo ay nakakainom daw ng 25 gallons. Kung 10 ang kamelyo, 10 times 25, 250 gallons ang kailangang ipainom ng babae. At yung container na ginagamit upang maghigib ng tubig sa balon, naglalaman lamang ng 3 gallons. So ang ibig sabihin, kailangan yung babae na magpapainom ng mga kamelyo, ng trusted servant ni Abraham, kailangan siyang magpabalik-balik ng 80 to 100 times sa balon para lamang mapainom niya ang mga kamelyo, 10 kamelyo. At sinasabi ng mga commentators, possible na sa 1 o 2 oras ang kailangan niyang gugulin para lamang mapainom ang mga kamelyo. Hindi lamang yon, ang paghigib ng tubig noon sa balon. Hindi po kamukha ngayon, meron tayong faucet, mabilis, i-on mo lang, yung tubig lalabas. Hindi po. Sila po sa balon, ang ibig sabihin, bababa sila sa hukay, merong hagdanan. At doon sa balon, kukuha sila ng tubig, 3 gallons. Imagine mo, 80 to 100 times gagawin yung balikan para mapainom lamang ng tubig ang 10 kamelyo. Ang ibig sabihin, ang sino mang babae na mag-volunteer na magpainom ng mga kamelyo, ang ibig sabihin, masipag siya. Ang ibig sabihin, servant. Meron siyang servant heart. Ang ibig sabihin, generous yung babae. Ang ibig sabihin, mabait. Selfless yung babaeng yon. Siya ang hinahanap ng servant ni Abraham. Godly character. Na yon ang dapat na pangasawa ni Isaac. Kung ikaw ay isang single o magulang na naghahanap ka ng mapapangasawa ng iyong anak na single na nasa edad na upang mag-asawa, next Sunday titingnan natin, merong tamang edad sa paghahanap ng asawa. Ito yung kadalasan na mali. Merong tamang edad. Kapag nakarating ka na sa tamang edad, talagang able ka na, kaya mo na mag-asawa, at gusto mo na mag-asawa, tutulungan ka ng iyong magulang. Ang dapat na hanapin natin na katangian ay ang godly character. Isang Kristiyano na mayroong maturity, na visible sa kanyang buhay ang bunga ng banal na espiritu. Malayo sa hinahanap na qualification ng marami ngayon. Kailangan yung mapapangasawa ng aking anak o mapapangasawa ko kung ikaw ay single, kailangan yung maganda, o kaya yung gwapo, o kaya yung mayaman, o kaya yung merong malakas ang sex appeal, o kaya yung galing sa mayamang pamilya, o kaya meron kang personality type na gusto ko yung tahimik lang, ayaw ko yung magulo.
Gusto ko yung merong sense of humor. Walang mali sa mga katangiang ito. Pero alam niyo po ba, ang mga katangiang ito nasa pinakababa, pinakadulo ng mga qualifications, biblical qualifications na dapat hanapin ng isang single na Kristiyano sa babae o lalaki na gusto niyang mapangasawa. Ang pinakauna, kailangan Christian. Pangalawa, kailangan godly. Merong maturity. Merong godliness. Ang ibig sabihin ng godliness, meron siyang malalim na devotion sa word and prayer. Hindi lang yung basta-basta nag-a-attend na sinasabing Kristiyano ako, dahil Kristiyano ka, mag-asawa na tayo. Hindi po. Yung merong godliness, talagang seryoso siya sa kanyang pananampalataya. At makikita mo yung bunga ng banal na Espiritu, servant siya. Hindi siya tamad. Mabait siya, generous. Selfless. Take note, merong caution. Kailangan tayong maging maingat. Ang panlabas na itsura, ang kagandahan, ang pagiging gwapo, alam niyo po ba, madalas nagiging distraction yan upang mahanap mo ang lalaki o babae na ibinibigay ng Panginoon para sa iyo. Kung ikaw ay lalaki at naghahanap ka ng babaeng mapapangasawa mo, kapag nakahanap ka ng babaeng maganda at gustong-gusto ka, kapag hindi firm ang iyong conviction, malamang tatanggapin mo at yun na lang ang mapapangasawa mo. Kahit hindi mature, basta maganda, okay na. Basta Kristiyano, kahit walang devotion, kahit immature, pwede na. Importante maganda. Mag-ingat po tayo dahil ang tinitignan ng Bible ay godly character. Matagal kasing nakondisyon ng ating kaisipan na ang una sa listahan natin ay yung mga panlabas na katangian. Yung itsura, maganda o gwapo, mayaman, merong connection, maganda ang damit, magaling pumorma, merong sex appeal. Yan madalas ang nasa isip natin. Sa Proverbs, sinasabi sa atin ang mga klase ng babae na hanapin ng isang Kristiyanong lalaki. Sa Proverbs 31 verse 30, ang halindog ay madaya at ang ganda ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay pupurihan. Ang ibig sabihin, ang hinahanap dapat hindi yung basta lang maganda, kundi yung meron takot sa Diyos. Ang ibig sabihin, obedient sa kalooban ng Panginoon, godly. Proverbs 19 verse 14, bahay at kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit galing sa Panginoon ang asawa na may katalinuhan. Hindi yung worldly intelligence. Ang katalinuhan dito, yung biblical mind, yung biblical discernment na able siyang gumawa ng mga mahihirap na decisions na nakaayon sa kalooban ng Panginoon. Ikaw na asawang lalaki, ayaw mo ba yung ganitong klaseng babae na marunong siyang gumawa ng mga biblical decisions? Meron siyang biblical discernment dahil malalim siya sa Word of God. Sa Proverbs 21 verse 9, mas mabuting tumira sa isang sulok ng bubungan kaysa sa isang bahay na kasama ang isang babaeng palaaway. Yung mga kumakatak palagi. Ang ibig sabihin, yung babae kailangan merong self-control. Yung babae dapat merong mabait, merong kindness sa kanyang buhay. So, ang main qualifications natin ay godliness, Kristiyano at mayroong maturity. Makikita natin na si Rebecca nga ang the one para kay Isaac. Habang dumadalangin ang servant, biglang dumating si Rebecca na maghihigib nga ng tubig sa balon. At nag-offer si Rebecca na painumin ang servant, pati ang mga kamelyo. Ang ibig sabihin, siya nga ang binibigay ng Panginoon. Alam niyo po ba, hindi alam ni Rebecca na nandoon yung alipin ni Abraham na naghahanap ng babaeng mapapangasawa para kay Isaac.
Para bang beauty pageant na kailangan mong mag-apply. Hindi. Ang ginagawa lang ni Rebecca, ginagawa niya yung regular niyang tungkulin na maghigip ng tubig. Ginagawa niya yung regular niyang godliness. Na nung meron siyang nakitang stranger, tinulungan niya. So hindi siya naghahanap ng lalaking mapapangasawa niya. Hindi siya pumunta sa balon para maghanap ng asawa. Hindi. Regular niyang tungkulin yon. Alam niyo po ba, hindi siya kamukha ng maraming mga single Christians ngayon na ang nagliliap na tanong sa kanilang mga puso ay kung paano nila mahanap ang the one para sa kanila. Hindi sila makatulog, intentional na naghahanap ng lalaki o babae na mapapangasawa nila. Ito ang muubos ng kanilang time, energy at resources. Alam niyo po ba, mali ang ganitong klaseng kaparaanan. Ang binibigyan ng emphasis ng Bible ay hindi po yung paghahanap kung sino ang the one. Ang binibigyan ng emphasis ng Bible ay yung preparation kung paano ka maging the one para sa taong ibibigay ng Panginoon sa iyo. Ang ibig sabihin, ang dapat mag-consume kung saan natin i-invest ang energy ng isang single na Christian ay kung paano siya mag-grow sa kanyang pananampalataya. Kung paano ma-develop ang maturity, ang mga Christian graces sa kanyang buhay upang maging handa siya kapag ibinigay na ng Panginoon ang lalaki o babae na mapapangasawa mo. Maraming paghahanda ang ginagawa ng maraming mga single Christians ganito, pagpapaganda. Pagkakaroon ng magandang katawan. Wala pong masama kung ganito. Pagsuot ng magagandang damit. Pagkakaroon ng maggarang sasakyan para magpa-impress. Ang Bible, ang binibigyan ng emphasis ay ang godly character. Ang problema ganito. Kung ang preparation ng isang single Christian puros panlabas, makakakita siya ng babae na worldly, na yun ang hinahanap, at matatagpuan niya yung babae na hindi para sa kanya. At magkakamali siya. At ito ang pagkakamali na irreversible. Kapag nag-asawa ka, nagkamali ka sa pag-aasawa, hindi mo na pwedeng i-reverse yan. At habang buhay ka magdudusa. Importante sa isang church na nire-reinforce natin ang ganitong klaseng katotohanan. Ang hinahanap natin na babae o lalaki para sa ating mga anak ay yung Kristiyano at mature. Hindi yung panlabas na mayaman, maganda, o guwapo. Ito ang malinaw na message. Ang binibigyan ng emphasis, kamukha ni Rebecca, hindi siya naghahanap ng the one para sa kanya. Doon nasa edad na siya sa pag-aasawa. Ang focus niya ay maging matapat lamang sa kanyang tungkulin. Naghihigib siya ng tubig sa balon dahil yun ay kanyang tungkulin. Meron siyang nakaharap na stranger, dahil godly siya, nag-offer siya ng tulong. At doon niya nahanap ang ibinibigay ng Panginoon para sa kanya. Ang sinasabi sa atin, ang pagtuunan natin ng oras, ng pansin, ng kalakasan, paano tayo maging matapat? Sa bahay? Sa trabaho? Sa church? Paano maging masikasig sa paglilingkod? Kung ikaw ay hindi Kristiyano, ang una mong dapat tanungin sa iyong sarili, paano ka manampalataya kay Kristo para sa iyong kaligtasan? At habang nagiging matapat ka, ang focus mo ay godliness. Matatagpuan mo ang lalaki o babae na ibibigay sa iyo ng Panginoon. At kapag dumating yung time na yon, nakahanda ka kasi nag-grow ka eh. Pwede nating hihalin tulad ang paghahanap ni Abraham ng babaeng mapapangasawa ni Isaac sa pamamagitan ng kanyang servant. Pwede natin itong hihalin tulad sa paghahanap ng Diyos Ama ng mga taong mapapangasawa ng kanyang anak, ang ating Panginoong Yesus. At sa pamamagitan nito ng Holy Spirit.
Alam niyo po ba, ang hinahanap ng Panginoon na mapapangasawa ng kanyang anak, at ng ating Panginoong Yesus, hindi po yung mga magagaling, o yung mga mababait, o yung mga gumagawa ng mabuti, religyoso, hindi. Ang hinahanap na tao ng Panginoon ay yung mga makasalanan, na alam nila na sila ay makasalanan, willing nilang ibaba ang kanilang sarili, dahil alam nilang hindi na kayang iligtas ang kanilang sarili, kaya magdidepende lamang sila kay Kristo. At sila yung hinahanap ng Holy Spirit na magiging asawa ng ating Panginoong Yesus. At ang mga ganitong klaseng mananampalataya, ihahanda ng Panginoon sa second coming ng ating Panginoong Yesus, merong kasalan na gaganapin, kung saan ang mga mananampalataya kasalukuyan na pinapabanal ng Holy Spirit, magiging banal totally sa second coming, at magiging karapat-dapat na asawa ng ating Panginoong Yesus. At yan ang ginagawa ng Holy Spirit sa church. Pinapabanal niya ang kanyang church upang maging handa, maging banal sa pagdating ng Panginoong Yesus. Merong kasalan na magaganap. At kung ikaw ay nandito at hindi mananampalataya, naghahanap ng mapapangasawa ang Holy Spirit para sa kanyang anak, ang ating Panginoong Yesus. Hindi yung mga mabubuti, hindi yung mga religyoso, hindi. Ang hinahanap niya ay yung humble na willing nilang ibaba, tanggapin na sila ay makasalanan. Hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Kaya hindi sila magdidepende sa kanilang mabuting gawa, kundi sa mabuting gawa lamang ng Panginoong Yesus at sa kanyang kamatayan sa cross bilang kahalili. Kaya ang panawagan ng Panginoon, manampalataya ka kay Jesus para sa iyong kaligtasan. At sa muling pagbalik ng Panginoong Yesus, kasama ka sa kasalan na magaganap. Itutuloy po natin next Sunday, Lord willing, ang ating pag-aaral. Tayo po ay mag-pray bago po natin awitin ang ating closing hymn. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay po ng wisdom sa amin. Tulungan mo po kami na ang iyong church po ay mag-grow sa iyong mga salita. Ang aming mga buhay ay umayon sa iyong mga salita. At tulungan mo rin po kami, Panginoon, ang mga kapatid naming single, nasa edad na sa pag-aasawa, Panginoon, ikaw ang mag-lead at magbigay ng wisdom po sa kanila. At dinadalangin po namin ang bawat pamilya, Panginoon, na maging godly upang aming mga anak ay magkaroon ng godly marriage. At ito ay magbunga ng godliness sa iyong iglesia. Ito ang pattern mo, Panginoon, upang magpatuloy na mag-grow ang iyong gawain, upang maranasan namin ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Ikaw ang mag-convict sa amin. Ikaw ang magbigay ng wisdom sa application ng message na ito. Ito ay dalangin po namin para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.